So hello sa inyo guys and welcome to Cycling Voyage. So bali sa video ito, pag-uusapan lang natin yung ibang mga bike parts na may pagka-sensitive and madaling masira na kailangan nating ingatan. So sa video ito, ituturo ko lang sa inyo kung paano nga ba yung mga dapat nyong gawin upang mapatagal pa yung buhay ng mga ito at hindi kayo madoblehan ng gastos. So okay, simulan na natin. So una sa ating listahan is yung mga bike parts na mayroong mga threads. So itong may mga threads na ito, makikita natin ito madalas doon sa mga may tornilyuhan o yung pinagkakabitan ng mga tornilyo, doon sa may crank arm, bottom bracket shell, and napakarami pang iba. So ang mangyayari kasi kapag ito na lost thread or nasira, napakalaking perwisyo talaga. Dahil madalas ang solusyon lang kasi dito is machine shop or kung medyo malalalala, baka tapon na lang. Although maganda naman dito, madali lang naman kasi yung prevention para dito. Unang-una bago ka magkabit doon sa mga threads, kailangan grasahan mo muna ito and i-make sure mo na tama yung pagkakabit mo and hindi masyadong pilit. So ayun, yun lang naman yung mga kailangan yung gawin upang hindi kayo malostredan. So pangalawa naman is yung ating mga RD o yung rear derailleur. So bali napakahuna lang din kasi ng ng RD kung ikukumpara sa ibang piyesa ng bike. Kumbaga mapahampas lang ito ng konti ay pwede na itong mabali or hindi gumana ng ayos. And madalas kahit gaano rin kamahal yung ating RD, kino-consider pa rin talaga ito as pinakamahunang piyesa sa ating mga bike. Kaya guys, iwasan nyo na mapatama ito kung saan saan. And even yung halimbawa magkakabit kayo ng banat na chain, yung mababanat siya, yun wag nyo rin gagawin yun. And then kung wala kayong stand, for example, kung magpaparada kayo ng bike na nakahiga, i-make sure nyo na wag nyo ipaparada yung inyong bike kung saan nakapwesto yung RD. Dahil ito pag nasira to isa rin to sa pinakamahirap ayusin Masyado ring tricky yung pagre-repair niya. Kaya yun, doble ingat na lang talaga dito. So pangatlo naman sa ating listahan is yung chain o yung kadena. Now isa rin kasi to sa pinaka high maintenance sa pyesa ng ating mga bike. Dahil mayat maya mo kailangan kasi itong i-lubricant, tapos i-check kung ano ba. Kasi isa rin kasi ito sa pinakabugbog na na pyesa ng bike Kaya very high maintenance talaga siya. Tapos ayun nga, hindi rin pwedeng ibasa sa ulan dahil konting basa lang sa ulan ay ayun nga, kalawang na. Kasi nga gawa pa rin talaga sa steel yung mga kadena And for your information lang guys, wala pa rin pong kadena na gawa sa alloy. And even kahit stainless pa yan, kinakalawang din yan. Kaya para ma-maintain yung ating mga kadena, maganda na lagi mo itong ilubricant. Kasi ito pag hindi mo kasi nilub to, pwede kasing mag-friction yan dun sa ating mga chainring at saka cogs. And ang matindi, kung medyo lumala, pag hindi kasi nilulub yung kadena, minsan pwede pa nitong masira yung ngipin ng ating chainring at saka nung cogs. Kaya yun. And then, ayun nga, ulitin ko lang din, huwag nyo rin laging pababasa sa ulan. Pang-apat naman is yung ating mga wheelset. Now, kung meron man sigurong pinakabugbog na pyesa ng ating bike, sa tingin ko ito na siguro yung wheelset. So bali sa wheelset kasama dito yung gulong, interior kung meron man, spokes at saka rims. So bali bukod sa ito lagi yung nagpapagulong ng bike, isa rin kasi ito sa number 1 na sumasalo ng impact especially yung ating hubs at saka yung rims. So unahin muna natin yung sa gulong. So yung gulong para maingatan natin ito, syempre iwasan natin yung pagpapa-skid kung hindi naman kailangan. Kasi mayroong iba na pinapa-skid yung bike para ayun nga, maangas daw, pero wala namang pambili ng gulong pag napudpod. Tapos dun sa interior, kung meron man, although hindi may iwasan, pero isa rin talaga sa mga prevention na pwede mong gawin dito, although hindi talaga may iwasan, is yung mga matutulis na bagay na pwedeng bumutas dito. Tapos yung ating mga rims, isa rin kasi to sa pinakamadalas masira dahil madaling mapingas yung yung pinakalabi niya So dito, ang pag-iingat lang naman na pwede nyo gawin dito, kung alam nyo naman na hindi siya ganun katibay, wag nyo munang pasaluhin ng impact, wag nyo patatalunin or i-jump sa mga trails, lalo na kung hindi naman para doon yung intended use niya. And then may epekto rin dito minsan yung yung sobrang lambot na gulong Tapos pagka halimbawa napapadaan sa mga lubak, umaabot hanggang doon sa rims yung impact niya. Kumbaga yung tinatawag nila na pinch flat. Tapos yung mga hubs naman, ayun, syempre yung pagme-maintain lagi ng hubs, nandiyan na nga yung paggagrasa doon sa mga bearings, and napakarami pang iba. So pang last para sa ating video ngayon is yung ating mga suspension fork. So bale isa rin talaga to sa pinaka-sensitive na bike parts. And isa rin to sa pinakamahal na pyesa ng bike yung mga suspension fork, especially yung mga air type. Now bale madalas talaga masira dito is yung mga yung mga nasa inner part niya, yung nasa loob, especially do sa mga air type. And madalas nasisira yon kapag ayun nga, mali yung paggamit at saka pag hindi na may maintain masyado. So bale napaka-sensitive talaga niyan. And ang matindi kapag malala yung sira, baka hindi na magawa or umorder pa kung saan saan ng mga spare parts niya. Kaya yun, iwasan nyo rin talaga na masira ito.
So madalas nasisira lang naman ito, like I said kanina, is do sa maling paggamit or kapag hindi na may maintain. Although ako po personally, hindi po ako marunong mag-repair ng isang air suspension or kahit anong suspension fork dahil never pa naman akong nasiraan nito eh. Pero isa rin kasi sa mga prevention na ginagawa ko upang manatili itong maayos is gamitin lang siya ng tama and then i-maintain. And then ayun na nga, wag niyong gagasgasan yung inyong mga stanchion, especially kung coated ito ng mga halimbawa yung mga gold. Yon, wag niyong hahayaang magasgas yan dahil pwede maka-apekto sa performance ng